Habang buhay na pagkakabilanggo ang ipinataw ng Taguig Regional Trial Court laban kina Denise Cordejo, Cedric Lee at iba pa kaugnay sa kasong serious illegal detention and ransom na isinampa sa kanila ng aktor na si Vong Navarro. Lumabas din sa desisyon na matibay ang mga ebidensya at testimonya na may nangyaring sabwatan umano sa pagitan ng mga akusado. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ang halos 10 taon na malatag of war, nakaso sa korte ni Denise Cornejo, Cedric Lee at iba pa laban sa aktor na si Vong Navarro. Ngayong araw, hinatulan ng guilty sa illegal detention and ransom ang kampo ni Lee at Cornejo. Sa hatol ng Regional Trial Court ng Taguig Branch 153 ngayong araw, guilty beyond reasonable doubt ang kampo ni Cornejo at Lee. Lumalabas na umamin ang kampo nila Cornejo na dinaktape at tinalian nila noon si Navarro sa loob ng kondo ni Cornejo. Hindi anya naniniwala ang korte sa salaysay ni Cornejo at Ras na tinangkang halayin ni Navarro si Cornejo. Wala ring sapat anyang ebidensya na isinumite ang kampo ni Cornejo para patunayan ang akusasyon. Ayon pa sa korte, mas lumakas din ang mga ebidensya dahil sa mga sugat at pasa ni Navarro noong nangyari ang insidente noong January 2014. Lumakas din ang kaso. Ayon pa sa korte, dahil sa paghingi ng ransom o pangingikil ng pera ni Cedric Lee mula kay Navarro kapalit ng katahimikan at kalayaan nito. Lumalabas sa desisyon na matibay ang mga ebidensya at mga testimonya para patunayan din na may kutsabahan ng kampo ni Lee laban kay Navarro. Kaya naman, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang parusang ipinato ng korte laban kina Cornejo, Lee at dalawang iba pa na sina Ferdinand Guerrero at Simeon Palmaras. Tinanggal rin ng korte ang kanilang karapatan o ng kahit sino sa akusado na maghain ng bail o piyansa. Bukod pa rito, pinagbabayad din ang mga akusado ng kabuuang 300,000 pesos para sa civil indemnity, moral at exemplary damages kay Navarro. At kapag hindi sila makapagbayad, ay may interest naman itong 6% kada taon. Agad namang ikinulong sina Cornejo at Ras, habang si Lee at si Guerrero na hindi dumalo sa pagdinig ay pinaaresto na ng korte. Sabi ng Bureau of Immigration, inaalis nila ang posibilidad na nakalabas ng bansa si Lee dahil 2014 pa lang may whole departure order na ito at kasama sa Immigration Lookout Bulletin. Si Guerrero naman, dati nang may arrest warrant. Siniguro naman ng BI na handa silang ipatupad ang kautusan ng korte sakaling mamataan ang mga akusado. Nanawagan din ang Philippine National Police kay Cedric Lee at iba pang akusado na sumuko na lang sa mga otoridad. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, mas makabubuti anya sa mga akusado kung mag-voluntary surrender na lamang ang mga ito. Samantala, nagpasalamat naman sa Diyos si Navarro sa kanyang noontime program na It's Showtime dahil ginagabayan niya siya nito sa lahat ng kanyang pinagdaanan sa buhay. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.